Siguro itong experience na to ay magsisilbing aral para sa aming lahat. Para magkaroon ng pagkakaunawaan. Maintindihan yung kakayanan at limitasyon ng bawat isa. At nawa matutuhan ng bawat isa na irespeto ang pangangailangan at kagustuhan. Lalo na kung wala namang tinatapakan. Hi there! It's si Francis Candier! And Kay Toretto. Samahan nyo kami dahil magta-travel kami together ni Kay Toretto sa Pakistan. And we need joiners. No more planning and less hassle kasi kami na ang bahala sa itinerary nyo. Kami nang bahala sa'yo. We know how to navigate. And interact with the locals. And we are here to make it fun, memorable, and smooth for you. We designed this trip para sa mga gustong makasamang makatravel kami. At ma-explore at ma-experience ang beauty and culture ng Pakistan. Pwedeng sumama ang group of friends, solo travelers, lovers, or partners. Huy! Mag-message na dali at limited slots lang ang makakasama namin ni Francis Candier. Tara na! Travel with me, Francis Candier! And Kay Toretto, let's explore the magic of Pakistan. Pagkakising ko be ng maaga, agad na agad akong dumiretso kila ate para sunduin sila. Papunta kila ate mula dun sa hotel, nag-commute na lang ako. Sumakay na lang ako na itong auto o parang jeep nila, tapos bumaba doon malapit kila ate. Okay. Okay. So ayan guys, bumaba tayo yung sinakyan natin na auto. In fairness, ang Francis Candier ninyo, local na talaga sa Pakistan. Guys, first time ko talaga maglakad-lakad talaga dito sa Gilgit ng ganito kaaga. Itong area na ito, dito naglalaro sila ng polo or yung kabayo sinasakyan nila na parang football pero kabayo ang gamit. If I'm not mistaken, yun na polo, di ba? First time ko maglakad dito kaaga. Tapos, first time ko maglakad-lakad talaga sa area na to kasi usually nakasasakyan or may kasama talaga ako. First time ko nag-explore mag-isa dito. Kung makikita nyo guys, ito yung street nila oh. Wala masyadong tao dahil una malamig tsaka maaga pa. Pagdating ng winter talaga kasi dito sa kanila guys, yung mga lugar is medyo nagiging parang ghost town. Nawawala yung mga tao, nag-aalisan. Yung iba, pinapanindigan nila yung pagstay nila dito. Yung ibang bahay kasi equipped naman sila sa lamig. So sa loob ng bahay nila, meron silang abuhan na nininga sila doon ng mga panggatong na kahoy to keep them warm. Pero hindi lahat ng bahay dito ganon. Tulad nila ate, kasi nasa second floor sila. Wala silang ganon. Tapos, malapit pa sila sa river. So habang nilakad ako dito, na-realize ko, mas malamig dito sa area nila kaysa dun sa ina-estayan ko. Sobrang lamig. Ayun na guys, so Wahan Shahid Polo Ground. Kanina nga, sumakay ako ng taxi. Hindi pala taxi. Kanina, sumakay ako ng auto. So, nakakatuwa lang. Kasi parang, actually, hindi mo nakakapagsalita ng salita nila, di ba? Super basic lang ang sinasabi ko. Tsaka dito nga kadalasan, iba pa yung salitaan nila. So, wala talagang conversation. Puro non-verbals lang. Mga turo-turo, ganyan. Smile. Hand gestures. Pero naitatawid naman natin. Lamig na lamig sila, guys. Tapos ako, di ba?
Actually, ito lang naman yan, oh. Tapos, ito lang. Panglamig talaga ako. Pag nasa, yung I feel better, yung I am mentally prepared, wala akong sakit. Panglamig talaga ako. Nag-enjoy talaga sa ganito. Okay. Balik mo dito, balik mo. Wow! Kain ka na, kain. Eat na, eat! Use your spoon. Hindi niya alam paano gagawin niya. Ah. Ah, nyam 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 nyam. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Smoso ka na naman, oh. Kuma ka na, chocolate lang ka. Kuryente na ako. Alam mo yun, sobrang daming... Grabe, inuubo kami dito. Sobrang dry kasi. Nasasakal ako kasi, te. Hindi, dito dry din eh. Sa turtle ko yung sa akin. Chinuchoke ako sa ano eh. Sina? Hindi, alam mo yun, sabi ko, sa sobrang dry ng hangin, sobrang daming static, nakukuryente ka. Pag nakukuryente kasi, sabihin nun, dehydrated ka, at saka kulang sa moisture yung lugar. Dry yung hangin dito dahil sa bundok tayo, tapos winter pa. Diba? Pa sa akin bago siya dito. Eh, diyan! Kukuha siya ng bulaklak. Bye-bye! Ay, chicken! Ay, chicken oh! Chicken! Mali pa tayo ng tinuro. Sabi niya, sinungaling kayo. Doon ang turo ko. Ikaw naman pa ganun. Pero alam mo, sobrang ganda talaga ng lugar. Ay, Sobrang ganda. Hindi ko pa alam saan yung ibang lugar na ganitong valley na inaalala ko nung dinaanan ng tren sa pagitan ng Austria at saka ng Switzerland. Pero yun, parang medyo mas masyado malapit eh. dikit. Parang ganyan naman, magkatabi yung bundok talaga, sa gitna kami dumadaan. Ito medyo maganda yung valley niya eh. Sa bagay sa Amerika, maraming ganito. Napo-frustrate lang ako. Kasi sinabihan ako ni Kako kanina na 2 hours lang yung ilaw per day. Paano ang vlog ko nito? Actually guys, Paano ang pagstay namin ni Babo dito? Walang mainit na tubig, walang tubig. Hindi lang mainit na tubig eh. tubig mismo. Tubig. Kasi nagpo-frozen mismo yung mga gripo eh. Oo. Tapos, wala na electricity, wala na rin wifi. Eh, kailangan ko mag-vlog. December. Don't get us wrong guys na parang ito sabi ko. Don't get us wrong. Hindi kami demanding. Basic need ng tao yun. Hindi, don't get us wrong guys. Kasi si ate, she's trying her best to learn, to adapt, and To stay. yes. Now, I dare you, kung ibabas nyo si ate, na sabi nyo nagreklamo, kayo tumira dito, Napaka-reklamador. kayo yung magtrabaho sa social media nang walang internet. 'Di ba? Tapos may bata ka pang Be, inaalagaan. walang kwenta yung magandang cellphone mo kung wala ka namang magandang internet. Paano ka manonood ng YouTube? Paano ka magpe-Facebook kung wala namang internet? Kaya mo ba, be? Hindi naman ako nag-YouTube tsaka nag-Facebook. Hindi, parang hindi ko sa kanila kasi maraming tao ngayon yung stuck sa social media, stuck sa phone nila na parang naging part na ng buhay natin. mga Yung cellphone natin. ikaw,
gaano katagal yung screen time mo sa phone? Yung parang sa 8 hours. 8 hours? Kasi Sa akin- nag-check ako eh. Sa akin, Minomonitor ko yung stat ko sa 8 hours, ko. nag-work ako noon sa akin. Pag ako lang mismo talaga na hindi yung busy talaga, yung parang Francis, kunyari, sa Pilipinas ako or what, 2 to 4 hours lang ako. Same. 2 to 4 hours lang talaga ako, guys. Kasama kami mobile. Nagsi-cellphone lang ako para makipag-video call, makipag-message. Pero the rest, hindi talaga ako nakababad sa cellphone eh. Totoo. Hindi ako nakababad. Na-notice ko sa sarili ko yun na parang, pag kasama ko si Brad, doon ko na ano yun na parang, wala akong i-check eh. Ito nakakalimutan ko yung cellphone ko pag ito kasama ko. Walang Tingin nga. cellphone, hindi ko na. Maliban lang kapag naghahanap siya ng cellphone. Siya mismo maghanap ng cellphone. Opo, nasa Amoy tae ka na. kumain na. Amoy tae ka na. Expired. Expired ka. Ay, kumain kasi. Nag-breakfast na eh. Kaya iba ang ano nito eh. Sobrang challenging, ate. Yun nga, iniisip ko. Tapos sabi pa ni Kako, di ba nagpo-frozen daw yung tubo ng tubig. Ano, milk? Milk daw. Nagutom lang kasi tumain na siya. Muna sa ilong niya. Jacket mo na lang, gano'n naman na lang. Uwi ka naman na eh. Ay, kakausapin ko yung ano ha. Oo, may extend. Bago tayo makiyan. Oo. Ay. Tapos yung gas pa, ang bilis din Pwede palang gas na geyser, gas na hot water. Ay, oo. Kasi yung hot water namin, kuryente. Pwede palang gas. Pwede naman talaga. Dapat ginas na lang ni Sudi. Kung alam lang din niya na nawawalan pala. Alam na talaga niya. Alam talaga niya. At ginawa pa niya kuryente yung namin, hot water. So yung sa mga na-experience mo na bansa, yung mahirap na panahon, katulad nito, winter, saan yung Eto. struggle? Right now, pinaka-struggle ng... Challenging. Pareho ng struggle challenge, di ba? Is winter sa Pakistan. Dahil... Yun nga, walang kuryente. Wala eh. Na-experience ko naman sa India din yung although spring yun actually, pumunta kami sa... Hindi, nag-winter ka rin sa India, di ba? Snow. Hindi winter yun, spring yun. Spring ba yun? So, pumunta ako doon, hindi lang prepared. Wala rin silang mga heater doon, yun din yung problema ko, actually sobrang lamig. Pero ilang araw ka lang doon? Saglit lang ako doon. Dito talaga tumagal ka eh. Oo, dito isang linggo, umabot ako ng ilang linggo dito eh. Isang linggo na ako eh. Mahigit isang linggo na ako. Sa India, Hindi, wala pa. Sunday kahapon te. Sunday ako dumating. Ay, Ang hirap nang walang internet eh. yung parang- nadidrain na yung energy mo. Sa India, na-experience ko yon, parang walang internet yung buong probinsya, walang internet, walang signal, kasi merong kidnapping naman na nangyari doon sa kanilang parang political leader sa Amritsar. So ito, normal to sa kanila. Dito sa Pakistan, normal na walang kuryente, normal na nawawala ang Kaya tubig. buhay nila dito. No, ganyan na. Tulad yan, anong trabaho nila Don't- na winter? Don't get us Kasi wrong. Don't get us wrong. Parang Nagpa-farm. Yung iba dito. walang farm pag ganun. Yung iba nagpa-farm. Kaya nga pag ito ng winter, walang farm ate. Kaya nga, walang farm sila ng winter. Ano na ang Wala. trabaho Kaya nila? ang nangyayari sa ganyan ate, sa mga bansa, ito sa pagkakaalam ko guys, kaya pagdating ng summer, doon nila binubuhos lahat. Mula spring hanggang fall. Kasi pagdating ng winter, break yan talaga. As in talagang... Wala. ganun Hibernation. Yung parang kaya nga ang dami nilang dry food eh. Kasi yun yung kakainin mo pagdating ng taglamig. Kumbaga, sa araw na pwede tayo magtrabaho, sisipagan natin ng todo. Kasi pagdating ng taglamig, sila. wala tayong Ako, magagawa tingin eh. ako ng tingin kasi baka biglang umakyat sa mga ano. Wala tayong magagawa eh. Like kunyari, sabi ko, ang basehan ko nga ng ganito, yung ex ko sa Germany. Chicken, come. Chicken here. Ay, chicken! Takbo ka agad siya. Ay! Baba may chicken, oh!
Parang biik yung sa akin. Di namin hinahanap. Ay! Saan yung chicken? Ang bulis talaga. Ay! Ay! Mabilis nag-about ang mga bata, eh, no? Diyos ko, Lord. Doon ka na lang sa kabilang side. Doon ka tumakbo, oh. Nakita ka namin. Kaya nga eh. Doon, ayun. Ayan. Yan, very Yan, very good. Saka good. na lang. Yan, laruan mo yan. At least kasi dito may natatakbuhan si Babu. At saka somehow, Pang-araw. nakakalaro siya ngayon dito. Mayroong mainit-init. Pagdating sa bahay, manginginig din sa lamig. Balik na naman kami sa ano. Hindi, yun nga, sabi ko ate, Anong yung, ginagawa yung niya? basta yan, Sa India pala. hindi, si Sweetie, yung sa ex ko, Ah, pagdating ng doon ko nakita sa mga German, oo. na sa oras ng taglamig, sa oras ng spring, summer, and fall, ginagawa niya na lahat. Para pagdating ng winter, lahat komportable na, madali na. Parang kay Bradley din, yung sabi niya na parang, hindi naman sobrang hirap pag pag winter, okay lang as long as kompleto ang lahat. Correct. Yun ang problema. Dahil dito, hindi nga kompleto. Mataas yung nilaway ko. Di ba? Wala eh. Nakaka-frustrate. Yung parang, basta mahirap. pa ako yung reaction ni Babu na mag-check-in na kami ni Francis. Tapos, ang tigas talaga. No! Bea! Bea! Bea kasi dito, ibig sabihin. No. Na parang, crime ba yung ginawa ko? Mag-check-in lang naman ako. Hindi for fun, hindi for enjoyment. Check-in ako dahil may trabahong gagawin, una. Pangalawa, ilang araw na kami walang ligo dahil nga walang tubig at walang kuryente. Na parang, ha? Guys, natutulog kami, morning na. Dito. Breakfast, nakakalabas kami, Oh. nagsushoot, which is work. Kung isipin nyo na parang, bongga nga yung work nyo dahil nakaupo kayo, nag-enjoy kayo. For some time, after neto, babalik na kami, haharapin na namin yung i-edit. Na kagabi. Ako alas 4 na ako natulog kagabi. 3:30 ako natulog. Kasi may tinapos akong 2 video dahil hinahabol ko yung pag-check-in pag-check-out namin ngayon na at least may target talaga ako at least 5 eh. Pero ngayon na eto ang sitwasyon ko, uuwi na ako mamaya. Makaka-5 pa ba ako? Uuwi na siya guys kasi una, actually isang araw, hindi talaga siya pinayagan. Let's say. Ayaw talaga nila. Pero somehow dahil ano magagawa naman nila? 'Di ba? Parang una, andito ako eh. Bisita ako ni ate. Pangalawa, wala silang magagawa, wala naman silang may provide na kuryente, na tubig. Totoo. Di ba? Yun yung sinasabi ko. Ang aso be, pag tinago mo sa bahay, kakahuli yan. Paano pa yung tao pag hindi may nabigay pa ang kailangan? Ako magsistay talaga ako basta ibigay nila yung kailangan ko. Wala akong problema doon. Pero kaso wala, hindi nila kaya maibigay. Na para bang ang hirap, nakatali yung kamay ko. At saka hindi ka naman nanghihingi eh. Alam mo yung parang, it's from my own expense. It's from my own pocket. Alam mo yun? Tapos sasabihin, mahal. Oo, mahal. Hindi naman ikaw magbabayad. So, Kaya nga. wala. At saka na ano pa rin ako, na culture shock pa rin ako hanggang ngayon. Na kahit na mag-asawa na kami ng ilang taon ni Sudi. Kasi syempre, iba yung mga dati. Dahil bakasyon yun, bakasyon. Oo. 1 month lang eh. Pero ito kasi pinakamahabang stay ko dito sa Pakistan. Oo. Naku-culture shock pa rin ako hanggang ngayon na, Oo. ha? Ganito Oo. ang sitwasyon na nangyayari sa inyo, na face nyo every Year. year. Wala pa rin kayong nasusolve. Excuse me. Yes. Tapos ang idadahilan nyo, gobyerno. Na I parang mean, hindi na sige, given the fact na gobyerno may kasalanan, sige. Pero parang kunyari, let's say, sa atin, sa Pilipinas, may problema tayo sa baha. Correct. Pero ang ginawa din naman natin, itinaas natin yung mga bahay natin. Correct. Tayo ang Gumawa na tayo ng paraan. Oo. Kasi parang alam na natin, walang kwenta yung gobyerno natin eh. Yung parang ginagising natin yung gobyerno na parang, hoy, tulungan nyo kami. Pero hanggang kailan? Oo, kung hindi sila Lumulubog ka na, lumulubog ka na. True, kung sila hindi kikilos, ikaw dapat ang kikilos. Kung malulunod ka na, Kasi hindi ka mabalalangoy. Mm-mm. Di ba matututo kang gumanyan? Sipa-sipa hanggang sa gumalaw ka at Makapag-survive. makasurvive. Pero dito, hantayin lang talaga nila yung gobyerno na para bang walang mangyayari.
nung umpisa pa lang pala ganito na nangyayari sa inyo, bakit hindi niyo pinaghandaan ng Sorry guys, solar na? sobrang frustrated lang talaga kami. As in super frustrated ako para sa ate ko, para sa pamakin ko. Sana hindi nyo ma-misinterpret, taga city rin kami. Di ba, lumaki rin kami sa QC, si ate sa Dubai pa. Wala akong Tapos, problema tumira nga sa farm, di ba naka-adjust nga tayo, nakatira nga ako sa farm. ako wala naman ang problema sa akin, te. Basta meron lang akong kuryente. Oo. Basta meron akong kuryente, may tubig. Yung internet, magagawa ng paraan yan eh. Oo. Okay sa akin yan. Parang sige, once in a while, pupunta ako sa gito, magagawa ng paraan. Pero yung tubig, yung kuryente, nasa malamig na lugar tayo, hindi tayo pinanganak sa malamig, hindi tayo sanay. First winter na kasama si Babu, na ganito ang sitwasyon na walang heater, walang tubig, Sa Jordan nakapag-winter ako doon, pero may heater kami sa bahay, centralized yung heater namin, tapos yung tubig namin, hot water din. Hindi, ito. Hindi ako nahirapan talaga. Ito pa guys, hindi naman talaga kasi planado na mag-stay sila ate, di ba? Oo, isa pa yun. So, Na-extend lang na na-extend. na-extend na syempre, Nakakagulat. hindi rin siya sanay, hindi niya expected to eh. Chicken here. Di ba? Chicken here. Come. Magtugtog ka. Ay, mag-ingay ka. Ay! De. Kala. Huh? What is that? Huh? Chicken? Under the table. You are making vlog? Yeah. Yes. Say hi to the vlog. Hi. Hi guys. My name is Musaddiq. His name is Sajjad. Hi, Sajad. Hi, What's your name? Francis. Francis? Yeah. Where are you from? Philippines. Philippines. Yeah. Oh, you know. What's your channel name? It's Francis Candia. Francis Candia. 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 How many subscribers you have? 5,60,000. 5 lakh 69 subscribers. 5,60,000. 60,000. 5 lakh and 60,000. You will upload this video. Yeah. GG. Okay. So ngayon guys, nandito tayo sa loob ng kanilang auto. Ito parang jeep nila dito sa Pakistan. Now we are And- making a famous. He's scared. Tell him he's scared. He's scared. Yeah. Papas. Oh, cha-cha. It's okay. Just cha-cha. So, andito kami ngayon guys sa loob ng parang jeep nila. First time nila ate sumakay ngayon. So, ayun sila, di ba? Public show channel. How many Philippines in Pakistani rupees? Ah, money? Yes, yes. Ah, One Pakistan, ay, one Philippine, 5. 4 bigyan. Yeah, parang 5. Gali daw sa iyo pera. Conducted. My English is clear now. Yeah, you're so good at English. Thank you. Alright, Now we are going. take care. Bye-bye. Bye-bye. Allah peace. You upload us. Yes. Thank you. Bye-bye. Mana? Ala. So, oo. So, syempre guys, nandito lang ako para hindi hawakan yung bata. Dahil medyo may makulit minsan dito. Nakaharap na si Francis kasi ayaw pahawak sa ano. Oo. Pero syempre, sumakay lang kami dito for the experience. Para meron tayong record ng memory na nasakyan nila ate. Itong local transport dito sa Pakistan.
Actually, sige. It's sa advice na Merong ganito din. Tawag nila naman doon Suzuki. Gusto mo yung very local talaga ako, di ba? Alam ko yung mga sakayan, alam ko yung presyo. Pero ang hirap dito sumakay kasi hindi mo nakikita yung... Walang signage. Oo. Wala ditong signage na Papaano. nakasulat. Kung meron man, nakalagay sa sulat nila eh. Yun. Hindi mo naman maiintindihan. Hindi mo tuloy katulad kanina. Pumara kami kanina, pinara namin. Dito yung tsura. Gito. Pero ang laman pala sa loob, Tubig. Sabi ko, delivery man pala. sabi niya, sabi ko, saan kayo pupunta? Sabi ko, sa may helicopter show. Tapos, sabi niya, Nay. Sabi ko, pag-andar niya, saka okay. Pag-andar niya, nakita namin yung likod, puro-puno ng tubig. Delivery pala siya ng tubig. Putik na yun. Natawa kami ni Francis. Akala ko pa naman yung talaga yung public transport. Ganda pa naman, sa harap na sana Kaya, tayo umuwi. Pero para mas sa para sa dalawa. Oh, Sa malalaki pa natin. Sa kanila, kasya sila dahil maliliit sila. Oo, mga slim kasi sila dito. Sila kasi palakain, kaya mga slim. Hindi na sila painom ng tubig dito. Pansin ko. Oo, hindi sila pala No? Hindi sila pala inom ng tubig. Kaya ganun siguro din mga balat nila, mga dehydrated. Dehydrated. Pansin ko, Kahit bata, dehydrated na yung kahapon, balat. kumain kami, di ba, ni Police? Ah. Tapos, matapos na kayo kumain, hindi siya pinom na kahit ano, wala. Parang sa kuya, sabi mo, hindi mo pala. Ako yung parang, ako lang uminom ng tubig. Tapos, binigay ko lang sa kanya candy. Okay na siya sa candy. Look at the camera. Hi, say hi camera. Muna! Wala pa yung kahit na. Gusto nyo yun? Basta alam pa ni Francis yung lugar namin. Kaysa sa mismong ako. Pag lumalabas kasi ako dito, nakamotor, motor. Sakyan. Nakasasakyan din. Pero kasi sabi Hindi ako ko, pinapayagan. sanay naman naman kasi tayo mag-ganito, mag-commute or what. Ano yun? Anong gusto mo? Gusto namin. Brother, bus. Pas, pas, pas. Yes. Ay, no. Talagang naiinitag ng kinakanan eh. Oh, BBN. Uy, nagbayad ka ba? Ay, sorry. Hello brother, sorry, forget. Shukriya. Usually kasi nagbabayad ako pagkasakay ko agad. So nakalimutan ko. So, Camera ko. ano na tayo? So yun nga yung point ko, be. Masaya naman tayo sa mga commute. Laking QC to. PUP ako nag-aaral. Guys, ito yung helicopter dito ng India na natalo ng Pakistan. Nilagay na to bilang souvenir dito. At yan ang sasakay ni Babu. Ay, you want to go helicopter? Huh? Helicopter! Wow, 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 wow. Ate, ayun o. So habang walang tao dito guys, let's take the opportunity mag-vlog muna tayo. Andito naman tayo sa kanilang kwarto. Ito talaga yung kwartong ginagamit nila ate. Ano ba? Mas paborito nila to pag summer eh. Pero ito yung kwartong ine-estayan ko pag nandito ako. So, ayan siya guys. Wala ring kama. Meron na tayong cushion sa gilid.
Tapos mayroon lang din silang mga mattress na nilalatag na parang binabanig namin. Tapos unan. Parang sa Pilipinas nung sa amin gano'n kami dahil simple lang. Mayroon lang kami sa sahig lang din naman kami tutulog dati. So, dito yung kanilang mga ano. Oh. Ayan. Ayan, yung mga binabanig namin higaan dito. Diyan din nakalagay yung mga unan nila, mga kumot. So, diyan mga damit, mga maleta. And sa ibang bahay talaga, yung kortinang ginagamit dito is makakapal para hindi makapasok yung lamig or yung init. Pero sa kanila medyo manipis actually. Kaya pag dito natutulog ako, sobrang ginaw. As in. Na masakit sa lalamunan. Lalo na pag natutulog ang nakanganga, pagising mo sakit sa lalamunan. Sobra. Medyo mahirap lang yun. Challenging talaga ng malala. And sa kwartong to, walang aircon, walang heater. Kaya pag nilamig ka, ayun talaga. Magiging yelo ka. Minsan nilalagay din nila dito yung heater na parang gasol. So, ayun, hindi ko rin naman siya ginagamit ng matagal. Total, mahilig din ako sa malamig. Nagkukumot lang talaga ako. Tsaga ko lang paggabi. Natutulog ako dito. So, dito, nakatulog din naman ako ng higit 1 linggo. Pero, hindi ko rin kinaya eventually kasi parang ayoko na. Parang, lalo na pag winter. Pag summer, okay lang. Maintindihan ko yung init. Ililigo ko lang yan. Basta mahangin lang mukha ko, okay na ako niyan. Pero, pagdating ng winter, okay na. Sila ate, mayroon naman silang gaytong washing. Ayan. And ito yung kanilang banyo. Siyempre hindi ko na ipapakita ano yung naman ng banyo nila. Wala silang normal na banyo lang. As in toilet, sink, salamin. Wala sila ditong bathtub, ganyan. Tsaka yung upuan ng banyo nila dito is yung tulad sa Pilipinas, yung regular na trono. Hindi yung on the floor. Kasi, siyempre alam niyo naman sa Pakistan, di ba? Karamihan sa mga banyo on the floor din. So, ito naman, be. Ayan. Ito naman yung kwarto nila at ito yung main room talaga nila. Kaso, hindi ko alam kung ayaw nila nito. Medyo madilim din kasi siya para sa akin. So, tara, pasok tayo. Andito. Bakit? Ay, ako ba? Wala ako. So, ito guys yung main room nila na tinutuluyan ng mga magulang. Okay. Ito yung kwarto na tinutuluyan ng mga magulang nila ate. Pag nandito, yung mama at papa ng asawa niya, dito sila. Tapos, meron din tong sariling banyo. Malaki siya actually. Nandito yung banyo niya. May cabinet din sila dito. And lahat naman sila dito guys. Maganda naman yung ventilation ng hangin dahil meron silang helicopter. Sa totoo lang kasi talaga para siyang helicopter be. Sa sobrang lakas ng parang kulang na lang. Ano to? Lilipad na ba tayo? Ito na bang mata ng bagyo? Ganun kalala. Ganun kalakas yung hangin. So, ayun guys. Yun lang naman yung bahay nila ate. Sobrang simple lang. Wala silang magarbong mga gamit. Wala silang napakadaming furniture, appliances. So, ang appliances nila dito, TV, aircon, ceiling fan, electric fan. Wala silang microwave. O wala silang oven ba sila? Wala silang oven eh. Merong exhaust yung kanilang stove. Wala silang aircon din na centralized. Kasi sa ibang bansa okay lang pag winter eh. Kasi centralized naman yung aircon. Dito sa kanila hindi. Kasi wala rin naman electricity. Wala rin din silang solar. Ganyan. Maybe soon. Sana mapag-isipan nila soon at mapagplanuhan nila yon, diba? So for now, ayun na yun. sa furniture naman, wala silang sofa, wala silang lamesa. Sobrang simple lang. As in. Actually, kung tutuusin, pwede ba talaga tayo mamuhay ng ganito yung mga minimalist, di ba? Kung tutuusin. It's a lot of challenge para sa atin na nasanay sa ibang buhay, ibang uri ng pamumuhay. At buong video na to, pasensyahan nyo na, yung ate ko talaga hindi siya nagtatanggal ng mga ganyang decor. Andyan lang yan hanggang sa end of time. Hanggang sa siya na mismo ang mag-give up, yan na mismo mag-give up dyan. So, that's it. Sana meron kayong nakuha meron kayong idea sa buhay dito sa Pakistan, sa mga gamit. May ref naman sila, may washing, sampayan sa labas. Ang tanong, Francis, kaya mo mong tumira sa ganyan? Honestly sa akin, be, kung ako tatanungin kung kaya ko bang tumira sa ganito, kakayanin ko naman basta may kuryente, merong, kasi kuryente equals heater or kahit may heater na tawag dito, yung abuhan, or magkaroon sila
ng wifi din kasi mahalaga yun, tsaka tubig. So at least yung basic necessities lang sa akin, okay na ako. And syempre, I got someone to love. 'Di ba? Asa malayo ka na sa mundo eh. Kailangan yung parang somehow at least complete ka na in times na problema ka, you have someone to share your problems with na hindi ka nag-iisa, 'di ba? Mahirap nasa gitna ka ng kawalan, nasa ibang bansa ka, wala kang kakilala, tapos malayo ka sa lahat ng comfort mo. So it's a lot of challenge. And those little comforts of ilaw, kuryente, internet, at someone to love is somehow will be a little bit enough to be okay. And I think that's okay. Comment down kayo kung anong kailangan ninyo. Sapat ba kayo? Kaya nyo ba tumira sa ganito? Like, given the fact, marami nag-comics yan. Ang ganda po ng view dyan. Ang ganda ng lugar. Sarap tumira. Depende sa weather. Depende. Diba? Kaya nyo ba? Comment down below. Mag-usap tayo sa comment section. Sige na, bye-bye. Okay, ingat ka, ingat ka. Wow, the broom broom. Yeah, broom broom. Bye-bye, mama. Give it to Kako. Kaka. Bye-bye. Bye-bye, Dos. Ay, bye-bye. Sorry. David, wifi change, no? Change, Ngayong araw, be, buo na ang desisyon. Aalis kami ng Gilgit at uuwi na sila ate sa Pilipinas. Kahapon kinausap niyo yung asawa niya. Nasisisi pa nga ako na it's not you, it's Francis. Nagbago siya dahil daw sa akin. Pero pinapintindi ko, lumakas lang loob ni ate dahil andito ako. Lumakas lang loob niyang tumayo para sa sarili niya kasi may kasama siya. Kasi kahit anong gawin natin, hindi naman talaga kaya ni ate yung ganitong weather. Hindi kaya ni Babo. Para sa amin natitirang sandali dito sa Gilgit, minabuti na namin na ilaan yung oras namin sa mga magulang ni Kuya Sudi, sa lolo't lola ni Babo, kay Mama at Babo. At syempre, andito na rin yung kanyang mga pinsan. Minabuti din namin ni ate na iwanan ng lahat ng maayos. Pinaramdam namin sa kanila at inassure talaga namin sila na hindi ito ang huli. Hindi namin sila iiwan. Aalis lang kami kasi hindi namin kaya ang panahon nila dito. Aalis lang kami para takasan ng lamig at hindi iwan ang pamilya nila dito. Siyempre naging malungkot naman yung mga matatanda. Pero inirespeto din naman nila yung desisyon namin. Sabi ko nga sa ate ko, ngayon talaga sa buhay. Minsan, may mga tamang desisyon pero hindi para sa lahat. Tamang desisyon pero hindi mapapasaya ang lahat. Ang desisyon na ito ay hindi para mapasaya sila, kundi para mapabuti ang kalagayan nilang mag-ina. Sabi ko kay ate, kung mag-i-stay ka dito, isipin mo yung basic necessities, yung ospital, yung pangangailangan, yung health. Worth it bang i-risk ang lahat? Now, kung susukatin nila yung pagmamahal mo sa pagstay dito, gawin natin sa kanila yon. Sukatin natin ang pagmamahal nila kung kaya nila tayong intindihin. Hindi yun tayo lang laging nag-a-adjust. Now, kailangan mo ate, sabi ko sa kanya, na ituro ang boundaries mo sa kanila. Ano yung non-negotiables mo? Ano yung mga bagay na hindi mo kayang gawin? At dapat nilang intindihin. Kasi kung after ng lahat ng ito, mag-i-stay ka dito at lulunukin mo lahat ng pinagsasabi mo, anong kalalabasan? Puro ka lang reklamo, kaya mo nang pala gawin . Handa ka bang kaya-kayanin ka na lang? Susunod-sunod ka na lang? Magtitiis ka na lang? Isusugal mo ang buhay mo? Kung alam mo namang meron kang kakayahang magdesisyon para sa sarili mo? Awa ng Diyos.
Naliwanagan siya. Umukay ang asawa niya. Andito pa ako. At sama-sama na lang kaming aalis ng Gilgit. In all fairness, mahal naman talaga ng pamilya nila dito, si Babu. Nakikita naman namin yon. At mahal din naman namin sila. Kaya naman humihingi lang kami ng konting konsiderasyon na hayaan muna kaming makaalis. At soon, unti-unti siguro, matututunan din namin tumira dito sa bansa nila. Pero sana by that time, makapaghanda na kami ng maayos. Makapaghanda rin silang maayos para sa amin. Siguro itong experience na to ay magsisilbing aral para sa aming lahat. Para magkaroon ng pagkakaunawaan. Maintindihan yung kakayanan at limitasyon ng bawat isa. At nawa matutuhan ng bawat isa na irespeto ang pangangailangan at kagustuhan. Lalo na kung wala naman tinatapakan. Kung pinagbuklod tayo ng pag-ibig, dapat pag-ibig pa rin ang mangingibabaw. Pag-unawaan, pag-intindihan. Dahil kung tunay mong mahal ang isang tao, wala ka namang ibang hahangarin kundi ang kaligayahan at ang kabutihan nila. One, two, three. Kiss mama, kiss mama. Kiss mama. Chicken? Chicken? Chicken! Chicken! He's saying chicken! Chicken! He's saying chicken! Chicken! He's saying chicken! It's not chicken! Peacock! Chicken! So ito guys yung farm nila dito. Mag-say goodbye na muna tayo. Bye-bye! Bye-bye farm! Bye-bye sa mga baka! Bye-bye sa mga kambing! Nagawa lang kami ito ng mga reels. Pwede nyo panoorin sa Instagram namin. I-follow nyo naman kami, be. Hopefully soon makabalik kami. Tingnan mo, sobrang ganda lang talaga ng panahon. Asa na si Auntie Nori? Tingnan mo, ang ganda. Tingnan mo yung kulay ng mga puno, oh. Wow. Right now, tolerable pa. Kasi pag may araw, okay pa. 1 degrees ngayon. 1 degree Celsius. Pero, dahil may araw, tolerable. Pero later, may sobrang lamig to. So ayan, dumaan muna kami dito sa may hotel na ini-stayan namin para kunin yung mga gamit namin. And we're all set. Nandyan na. So this is Baba. So, pabiyahin na tayo ngayon guys, papunta ng Islamabad at sila ate. Ngayon, medyo maaga pa pero magmamadali kami kasi merong roadblock and hopefully maging safe at magmaayos. Sabi naman nung contact ko, yung driver natin is matanda para mas maraming experience. So, ayun. Bye bye, Lapis! So ito guys, finally, this is a new chapter for us. Goodbye for now, Gilgit. We'll see you again soon. And we're just gonna pray for a safe travel to Islamabad. And hopefully, makabalik pa kami dito. So ayan guys. Papahinga na tayo. Mag-seatbelt ako in a while. Don't worry, okay? Of your arms when you're weary. Go on, lay your wounds on me. You don't know how much
I can carry. You don't know how much I care. Throw me into the deepest ocean, and I promise you I'll swim through the highs and the lows. You will find me, and just know that I'm here to stay. Like every wave will find its way back into the big blue, I will find my way to you. And like a harvest moon, turn from darkness into gold. That's when you'll know that you'll find home. So here we go now, slowly open up your eyes. Let me be your guide. Stepping stones together. Do you see it now? You're still that child. You're the glue for my pieces. With you I know I can grow. Counting days and hours from the distance, 'cause wherever you are I call home. And all along it's all been making sense. With good and bad still we got no regrets. I've been down, I've been wounded and beaten by the ones that I cared for most. But with you, I think I found home. Like every wave will find its way back into the big blue, I will find my way to you. And like a harvest moon, turn from darkness into gold. That's how you know that you found home. So here we go now, slowly open up your eyes. Let me be your guide. Stepping stones together. Do you see it now? You're still that child. Like every wave will find its way back into the big blue, I will find my way to you. And like a harvest moon, turn from darkness into gold. That's how you'll know that you found home.